Halos lahat ng tao ay may sarili ng kwentong katatakutan. Ang isasalaysay ko ay isang tunay na pangyayaring naganap sa isang maliit na baybaying baryo sa Eastern Samar. Nagsimula ang lahat sa hindi inaasahang paraan nang ang isang matandang lalaki ay naghihingalo sa kanyang kama. Walang nakakaalam, kahit ang doktor, kung hanggang kailan pa siya mabubuhay. Alam ko ito dahil ang matandang iyon ay ang aking lolo. Isang abogadong kilala sa kanyang pagiging matulungin sa mahihirap, matatag siyang lumaban para mabuhay hanggang sa huli. Nang magsimula ang aming pagbabantay sa kanya, maraming taga-baryo ang dumating upang magbigay galang, kabilang ang kilalang manghihilot na si Aling Tansya. Ayon sa mga kwento sa baryo, si Aling Tansya raw ay may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Habang paakyat siya sa aming hagdan patungo sa balkonahe, napansin niya ang isang malaking itim na baboy sa ilalim ng aming bahay. Nang sinalubungin siya ng aking ina, agad niyang tinanong kung may inaalagaan ba kaming baboy sa silong. Nang sabihin ng aking ina na wala, biglang namutla si Aling Tansya. Aswang, mahina niyang bulong. Agad na bumaba ang ilang malalakas na lalaki upang hulihin ang hayop. Mulit pagdating nila sa silong, wala silang nakita maliban sa isang lumang salakot na buri, pag-aari ng isang bagong dating sa baryo. Ang lalaking iyon ay kamakailan lamang dumating, kasabay halos ng paglala ng kondisyon ng aking lolo. Tumira siya sa gilid ng baryo sa isang masukal na gubat katabi ng sementeryo. Hindi siya ni ang dalawa niyang binatilyong anak ay nakikipag-usap kanino man. Iisa ang kanilang suot mula nang dumating sila at may kakaibang amoy na hindi maipaliwanag. Si Manang Tining ang unang nakatagpo sa kanila. Habang patungo siya sa sementeryo, nagpasi siyang dumaan sa shortcut sa gubat. Doon na nakita ang isang malaking kubong walang bintana. Lumapit siya at nakita ang isang matandang lalaking may suot na salakot, nakaupo sa bangkong kawayan at dalawang binatilyo sa tabi ng pinto. Maupay, gaano na kayo katagal dito? Bati niya. Ako si Tining, yan ang tawag sa akin dahil parang lata raw ang boses ko. Kayo po? May isinisit ang matanda, hindi maintindihan habang dahan-dahang itinataas ang kanyang baba. Noon nakita ni Manang Tining ang kanyang mga mata, pulang-pula, parang dugo. Kinabahan siya at agad umalis. Sa kanyang pag-uwi, sa kanya naalala ang tunog na ginawa ng matanda, parang ungol ng leon. Dahil doon, tinawag ng mga taga-baryo ang lalaki na Mang Puroy. Mula noon ay iniwasan na ng lahat sila. Pinaniniwalaan nilang sila ay mga aswang, mga kumakain ng kaluluwa. Sa panahong naghihingalo na ang aking lolo, kumalat ang bulong-bulungan na naaamoy raw ni Mang Puroy ang papahinang espiritu ng aking lolo at dumating ito upang maghintay sa ilalim ng kama. Sinasabing ang mga aswang ay naaamoy ang kaluluwa ng mahina gaya ng hinog na prutas. Pinapakain nila ito upang mabuhay ng daang-daang taon. Tinawag ang albularyo na si Mang Idyo sa ikalawang gabi ng lamay. Matapos suriin ang silong, umakyat siya dala ng isang timba ng buhangin. Gumuhit siya ng linya sa tapat ng pinto ng kwarto ng aking lolo at isa pang linya palabas ng pangunahing pinto. Tila itinataboy ng isang bagay. Sa labas ay gumawa siya ng bilog, nagbuhos ng bunton ng buhangin sa gitna at tinusok ito ng kutsilyo. Biglang alingawang ang isang malakas at nakakatindig na balahibong sigaw. Tila baboy, ngunit mas hungkay at mas masama. May nagsabing nakita raw nilang isang baboy na tumatakbo palayo, unti-unting nagiging tao. Isang lalaking sugatan. Kamukha siya ni Mang Puroy. Agad na nagkoma ang aking lolo. Kinabukasan, nakita ang mga anak ni Mang Puroy na nagtutulak ng kariton na kabaong. Bago sila muling lumayo, sumigaw ang isa, "Gaganti kami!"
Sinabi ni Mang Idyo kay Uncle Sunny, kailangan nating maghanda. Yun na ang huling pagkakataon na nakita siyang buhay. Kinabukasan, natagpuan si Mang Idyo, patay, may mga sugat na parang kalot ng mabangis na hayop. Pagkaraan ng 2 araw, pumanaw rin ang aking lolo. Akala namin doon na nagtatapos ang lahat. Nagkamali kami. Makalipas ng 2 linggo, namatay rin ang Mamay Rita, pinsan ng aking lolo. Habang nasa mesa ng embalsamador ang kanyang katawan, biglang bumulwak ang dugo mula sa 2 butas sa kanyang leeg. Kinuha ni Uncle Sunny ang ilang gamit sa aparador ng aking lolo at sa bahay ni Mang Idyo, saka siya tumakbo patungo sa gubat. Makalipas ang ilang oras, bumalik siyang duguan, gulit walang sugat. Sa gubat ay nakita ng ilan ng 2 panakot na bihis gaya ng aking lolo at ni Mang Idyo. Ayon kay Manang Tining, hiniling ni Mang Idyo kay aking lolo na lumaban sa natitirang aswang habang matatapos. Ang mga panakot ay sumipsip ng sikat ng araw at sinunog ang mga aswang pagsapit ng hating gabi. Mula noon ay wala nang kakaibang nangyari sa baryo. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!